Eto, for the first time mga kaamigo, bumaba si Richard mga kaamigo. Ayun, napakalaki po mga kaamigo. Ay, nangitlog na pala si Jopay. Dalawa po nabasag na isa. Ayan o. Kalaki pala ng itlog din ng mga ganyan o. Parang manok. Ayan o, kulay blue. Ayan po mga kaamigo. Tanging si Jopay, yun nandito at wala yung dalawa nasa galaan daw. So ibig sabihin, nandito pa si Yan at saka si Richard Gomez. Ayan na, yung bantay ng pera. Ayan na. Yes, nasabi ko sa inyo mga kaamigo, may bantay dito sa kaperahan dito kay ate eh. Papakita ko na ng konti yung pinapahil ko. Ito ba yung na-injury natin, di ba? No nakaraang vlog ko. So ayan, masakit aray. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nagkakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. So ayan mga kaamigo, tayo po ay papunta ngayon sa ating manghihilot. Kung naalala nyo, noong nakaraan mga kaamigo ay nagpunta tayo doon at nakita nga natin yung malalaking ibon niya, no? 3 po yun mga kaamigo. Mga kaamigo ko, si ate hindi nagkakalapate pero may mga alagang ibon na napakalalaki mga kaamigo. Ano tawag sa ibon na yan? Grabe yun no? Laki ng pakpak mga kaamigo, pambihira. 25 years old na si Jopay. Kamusta na kaya sila ngayon? Nandun pa kaya yung anak ng 3 ibon na yon? Nandun pa kaya yung anak ng 2 ibong malaki na yon? Nakasing laki na rin nila mga kaamigo. So yan po yung aalamin natin. At syempre, magpapahilot na rin tayo mga kaamigo ng aking tuhod. 'Di ba? Na outbalance ako doon sa ating pagtalon sa derby na yan nun. Na hindi na matuloy-tuloy yung derby natin at lagi nahaharang. Lagi nga nai-stop. So, first lap derby, 0 clocking. Second lap derby, 0 clocking. So, anong nangyari mga kamigo? De patuloy pa rin tayo mag-aantay kung matutuloy pa ba yung norte o hindi na. Okay? So, ngayon mga kamigo, babalikan natin yung ating pinagpahilutan na to na alam ko na napanood na rin ng karamihan sa inyo. Babalikan po natin, kakamustahin natin yung mga ibon na yan at tingnan natin kung si ate ay patuloy pa rin na iaalok sa akin yung anak ng 2 ibong malaki na ito. Okay? Napakaganda nun mga kaamigo, sobrang lalaki ng mga ibon na to. Ang tanong dito, nandun pa kaya yung anak ng 2 ibon na malaki? Aalamin po natin yan. At syempre, kakaiba nga ito mga kaamigo at batcher po kasi yung 3 ibon na malalaki na yun dun sa kanilang lugar. Kaya tara, alamin natin. At magdadrive muna si amigo at malayo-layo pa to. Sa Tarlac po ito mga kaamigo. Well, let's go! Many minutes later. Okay, kaya maaga tayo ngayon mga kaamigo dahil nga syempre marami nagpupuntang tao doon. Hindi lang taga dito sa Nueva Ecija, Tarlac ang nagpupunta. Kung hindi yung mga malalapit na lalawigan dito sa amin, pati Metro Manila at iba't ibang lugar na malalayo na nakakakilala kay ating manghihilot. Kaya ngayon, pupuntahan natin siya at makikita natin yung mga ibon na malalaki doon na 23 years old na mga kaamigo. Ganong katanda yung ibon na yun, grabe, diba? At kung makikita ninyo ay talagang maedad na yung mga ibon na yun. Kesa doon makikita nyo yung anak niya, kakaiba yung balahibo doon sa mga magulang. Kaya malalaman natin na talagang maedad na yung mga ibon na malalaki na yan. Batcher nga mga kaamigo, lumilipad doon yun eh. Ang naiiwan lang, yung isa, yung babae yata yung naiiwan doon, si Jopay eh. Pero yung lalaki, si Richard Gomez. Maganda na mga pangalan mga kaamigo eh. Yun ang gusto ko makita ng malapitan. Sana matimingan natin sila ngayon. At sana ay konti lang yung pila ng mga tao doon ngayon para naman timing, ano? Mga kaamigo, aga natin pupunta ngayon. At sana hindi tayo abutin na hanggang hapon dito sa pilahan na to. Dahil napakarami pong nagpapahilot. Okay? Nagpapatawas kay ate. So ngayon, babalik tayo upang kamustahin na rin natin si ate at yung mga ibon na malalaki na yan. Yan o. Diba mga kaamigo, sa sobrang aga natin, baka mamaya hindi pa open yung pagdating natin doon So abangan po ninyo yan. Bibiyahin muna si Punong Ministro. Let's go! More moments later. So yan mga kaamigo, hindi ko alam kung dito sa malapit sa lugar na to yung bahay ni ate eh. I think dito eh. Eto dito kami nagparking nung nakaraan. Ito nga, ito na yan. Dito na yan mga kaamigo.
Okay, so tatabi na tayo dito. Kasi alam ko dito yun. Ay, sarado yata. Ay, hindi. Sa kabila. Okay. So, ayan yung gate na yan. Yan yung tinandaan ko. Tapat ng simbahan na to. So, tingnan natin kung nandyan ha. Mga kaamigo, magpapark lang ako. At syempre, mahalaga na makakita tayo ng magandang parking dito na hindi tayo babawalin sa parking. Yan. Tabing kalsada lang ito mga kaamigo. A few minutes later. Mapapansin nga natin dito ay walang mga tao ngayon. Oh, swerte naman ang pagkakadating natin dito. Ay, eto na si nanay Nay, wala pa sila? Wala bang nakapila? Wala na, makalis lang po nila. Kakaalis lang nila. So, buena mano yata ako ngayon sa oras na to. Makalis lang po nila. Oo, ayan si nanay At yun nga, yung nakaraan. Aba, may aso na. Ayan, nakabantay yung aso. Oh. Ayan. At dahil nga nandito tayo ngayon, ang bantay ngayon, aso. Hindi na yung mga ibon. Asan na kayo mga ibon ni ate? So meron dito isa natira. Yan ang mga kaamigo. Palagay ko, yan si Jopay. Ano? Yan. At kakaalis lang doon ng mga nagpapahilot kay ate. So sa araw na ito, tayo ay mauuna ngayon sa oras na ito. Mauuna tayo magpahilot kay ate. Okay? So ayan lang muna natin si ate na maggawa ng kanyang mga dapat gawin. At eto nga, meron dito. Ayan nagbalik yata sila dito. Ayan. At tingnan natin kung nasaan pa yung dalawang ibon kaya. Natin dito. Nung nakaraan, nandito si diyan dumadapo Wala ngayon yung isang ibon doon. At kaya wala. Tingnan natin dito Ay, ayun mga kaamigo na naman talagang dun ang dapuan niya Yan nandun siya. Nakitang-kita mga kaamigo. Ang tanong, nasaan kaya yung anak nila? Batcher yan mga kaamigo. Yan diba? Timing tayo ngayon dahil syempre yung pagpunta natin dito ay kakaalis lang ng mga nagpapahilot kay ate. So ngayon, ito nga, binalikan natin yung mga ibon. Kung kakamustahin natin sila kung nandito pa yung anak nila Ayan wala dito yung anak nila yan. Nasaan na kaya? So abangan natin dito mamaya mga kaamigo. Tanungin natin kay ate yung nanghihilot Let's go. Natin si ate. At ay, nangitlog na pala si Jopay. Dalawa po nakasab yung isa. Ayan So tingnan natin mga kaamigo, nabasag yung isa ate Nakasab. Kalaki pala ng itlog din ng mga ganyan parang manok. Ayan kulay blue. Ayan po mga kaamigo. Ayun yung isang itlog niya Tama po. nabasag. Ayan nangitlog pala si Jopay mga kaamigo. So sana malimliman pa niya isa. Ate, ilan ba nagiging itlog ni Jopay kapag ka? Ay, ang dami. Kailangan pala maayos yung pugad niya lalaliman para hindi mahuhulog. Dapat pala malalaliman. Alis lang naman yung si Richard, saka si Janjan. Asa na si Richard tsaka si Yan? Nasa Galaan. Okay, so mamaya abangan natin si ate So tulad pa rin ng dati mga kaamigo, nagtitinda pa rin si ate ng mga gulay dito. At syempre yung mga ginagamit niya na mga nakabote na yan. May tinda pa ng suman dito si ate. At yun syempre mga ginagamit niya. Okay? So sa tanging si Jopay, yun nandito at wala yung dalawa nasa Galaan daw. So ibig sabihin nandito pa si Yan at saka si Richard Gomez. Ayan na, yung bantay ng pera. Ayan na. Yes, nasabi ko sa inyo mga kaamigo, may bantay dito sa kaperahan dito kay ate Di naman nakukuha ng pera ayan po. Yan, sarap! Ayan pala yung mga paboritong pagkain ni Jopay kadami pala Ayan mga kaamigo, mga isda dami. Diba? So, dahil dyan,
ay naimungkahi ko nga kay ate na itong itlog na to ay medyo laliman ng konti yung pugad pagka wala dito para hindi mahuhulog yung mga itlog kasi medyo mababaw na eh. Okay? Joke lang yun. Joke lang. Gagalit po. Tinuturo kasi itlog. Baka akala niya kukunin yung itlog eh. Ay, wag. Bad yun. Ayan. Bad yun ha. Huwag na kayo na. Yan kayo na. Ayan po. Ate, lalaliman mo lang ng konting gano'n, no? Para hindi siya mahuhulog. Kayo na. Yung itlog mga kamigo ha. Kasing laki ng itlog ng manok. Baka malaki pa. Dalawa oh. Ay, dalawa na pala nabasag eh. Sinuka po yung ikuha niyo yan. Dapat mahiwalay na talaga yung anak, ano? Baka siya yung nambubutas dyan ng, ng ibang itlog. Yan. Saksak mo dyan. Saksak. Bilis. Saksak mo. Ayan mga kamigo. Dalawa na pala yung nabasag na itlog eh. Yung tatandaan nyo dati, yung unang vlog ko sa kanya, yung anak nila na si Yan, yung pala yung nagtutusok ng mga itlog dyan para masira. Oh. Nagseselo siguro. So ngayon, mga kamigo, naging teritoryo kasi ni Yan. Kasi nga, lagi siya nandyan. So ngayon, nag-aagawan sila. So binalikan ko si ate after 10 days. Kaya may itlog na si Jopay. Okay, so pagka malalaliman na yung itlogan na yan para hindi matatapon Tsaka syempre kailangan na ihiwalay si Yan sa kanila. Alright, so ayan mga kamigo, abangan po natin kung darating dito si Yan at si Richard Gomez. Let's go. So start na tayo dahil ako yung una sa pila ngayon. Ay mauna akong papamasahe ko lang to kay ate, hindi naman yung napilay lang kasi to eh. So ipapamasahe ko lang, wag ate masakit ha. Okay. So, yan marami nagdadatingan, di ba? Ayun 98 years na si Tata. Ayan Ayun, yun. 98 years old na. So, maraming kasunod sa atin. So, tara, simulan natin at hindi ko na lang ipapakita yung ating paghihilot sa akin ni ate dahil nga syempre, may privacy yan. Si ate na bahala dyan. Okay? So, mamaya, baka sakali pagkatapos na ito ay dumating na si Yan at saka si Richard Gomez, yung alaga ni ate. Let's go. Ipapakita ko na ng konti yung pinapahil ko. Ito ba yung na-injury natin, di ba? No nakaraang vlog ko. So, ayan, masakit, aray. So, yan yung ginagawa sa akin. Kaya hindi ko na ipapakita sa inyo lahat, Yan lang yung type ng massage ni ate at pagmamasahe dito sa may pilay ko, okay? Meanwhile, okay, break time muna kami ni ate, okay? So, yung massage niya sa akin dito, nakita niyo, maga. Nalalamigan daw. Dahil sa kaka-aircon ko, ala namang hindi aircon sa bahay, kaya puro aircon. So, ang nangyayari, si Jopay, tutukain ako. Jopay, joke lang yun. May itlog po kasi si Jopay, mga ka-amigo. Medyo masungit. Pero bantay siya dito eh. Dahil itlog niya, mga ka-amigo, sinlaki ng itlog ng bibe. Malalaki din pala itlog, mga ka-amigo. Laki. Okay, habang minamasahe ako ni ate at hinihilot ako dito, binigyan niya siya ng pagkaan dyan. So ngayon, ang naisuggest ko nga kay ate kanina ay ihiwalay na siya yan. Okay, nung nakaraan kasi binibenta sa akin to ni ate, hindi ko lang binili kasi. At pagkatapos, yun ang sumisira na itlog kasi malaki na siya yun. Nako-confuse si yan dahil may mga itlog dyan. Baka inaakala niya na may iba nang nagmamayari ng pugad na to. Kaya tinutukan niya yung itlog na yan. So, territorial din kasi to eh. So, mangyayari, kailangan nakabantay si Jopay dyan. Pero pagka nandito siya niyan, sigurado, matutuka din yung itlog. Pero yung itlog niya, mint green na mablu-blue ng kaunti. Ayun. Parang mint blue. Meron bang ganun tawag na kulay sa itlog? O, basta't ma-blue-blue na ma-green-green. Sinlaki ng itlog ng bibe. Ayan. So, 3 na pala ito, mga ka-amigo. So, ibig sabihin, mag-iitlog pa to ng mga 9 or 8. Kasi 12 daw yung iniitlog nito, mga ka-amigo. Napakadami, Okay? So, sana sa susunod natin balik, si ate, makakita na ng gagawa dito sa kanyang bubong para malagyan natin to ng kisame. Bibilang ko siya ng kisame, mga ka-amigo. Kasi mainit talaga rito kapag masikat yung araw. So, yun na naman nasabi ko noong nakaraan na ipapagawa natin to ng kisame para malamig dito sa pwesto na to. Mainit po kasi yero ayan dumating na yung maghihilot. Ito, kumain ka na.
Ayan na po mga kamigo. Ha? Oh, bless ka na. Bless na. Hindi na. Ayaw. Bless ka na. Ayan, alam na alam mo. Ayun na, nag-bless na. May punong ministro, Lap TV.